Gusto ko po i-share sa inyo ang mga word na paulit-ulit na pinapaalala ng Holy Spirit sa akin. Well, makinig po kayong mabuti. Noon pong Thursday, sa sobra pong burden na nararamdaman ko sa maraming tao, sa labas at sa loob ng church, ninote ko po sa laptop ko ang gusto ko i-share pa sa inyo. So, ang unang line ay ang tanong ko, bakit magulo ang buhay ng tao? Yan po yung nandoon. At ito po ang mga kasunod. Kasi, ang maraming tao, kahit mga Kristiyano, kontento na basic lamang ang kaalaman o knowledge about God. Tulad ng Jesus is our Savior. Jesus loves us unconditionally. God will always forgive our sins. God will provide. Maawain ang Diyos. Full of grace ang Diyos. Di po ba? Panay ganyan yung naririnig natin. Mabait naman ang Lord. Alam niya yun, hindi niya ako papabayaan. Diba? May darating na tulong sa akin. God will provide. Okay, ang totoo po. Totoo po lahat ng yan. Pero, hindi lang po yan ang kabuuan ng pagka-Diyos ng Diyos. Ang madalas nakakalimutan ay ang Diyos ay mahigpit. Ang Diyos ay strikto. Ang Diyos ay banal. At ang Diyos ay nagpaparusa sa nagkakasala. Kasi hindi ito masyadong tinatalakay, right? Pero hindi ulad ang buhay po natin kung hindi natin alam to. Hindi tayo magtitino kung hindi natin alam. Napakahigpit ng Diyos. Kaya po ako natakot eh. Kasi unang revelation ng Lord sa akin sa Old Testament, Holy God siya eh. Hindi ako unang nakakilala kay Jesus na full of grace siya. Hindi. Una, Old Testament eh, ang bagsik ng Panginoon doon eh. Pero nakagaling sa akin. Nakakuha niya po. Kaya yung takot ko, na-convert sa ikakabuti ko po. Nakakuha niya po. So sabi ko nga, ang madalas nakakalimutan, ang Diyos ay mahigpit, strikto, banal, nagpaparusa sa nagkakasala. Kaya maraming tao, hindi po takot gumawa at manatili sa kasalanan. Ang sabi nga sa Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kapag gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka natatakot sa Diyos. Why? Now, bakit ka hindi natatakot? Kasi hindi mo alam na nagpaparusa siya. Kaya nga sabi ko, maraming tao hindi takot gumawa at manatili sa kasalanan. Kasi mali ang pagkaunawa sa love and grace of God, kaya naaabuso po ito. Kaya sobrang gulo ng buhay, kahit ang tinatawag ng mga Kristiyano na. Madalas, hindi po kasi pinipili ang disiplina ng Diyos na may kabalansihan, kaya hindi stable ang buhay. Pati pananampalataya sa Diyos. Kaya maraming time ang naaaksaya, yan po yung pinakita pa ng Lord, parang hindi niya, paulit-ulit niya. Kaya maraming time ang naaaksaya. Kaya marami rin ang nawawala hanggang hindi na namamalayan ang pagtanda at ang paglipas ng maraming oras at age. Paglipas ng lakas, saka pa lang magsisisi sa kasalanan. Ang nawala na dapat
na ipon noong malakas pa, hindi na maibabalik pa. Hindi na. Paano? Babalikan time, bata ka pa nun. Diba? Hindi mo nababalik. Hindi mo babalik ang time, hindi mo mabalik ang lakas mo, hindi mo mababalik ang age mo. Hindi na. Bakit po? Kasi nga, lumipas na ang time. Lumipas na po ang mga opportunity, ang strength, or stamina. Alam niyo po, habang ginagawa ko ito, nandito na ako sa party na ito. Pinaalala lang sa akin ng Panginoon. Sabi niya, share mo, magpatotoo kang konti. Ba't ka nandiyan sa harapan nila? Wala naman dati kayo rito. Wala rin ako dati dito. Look at that, di ba? Imagine, the whole building, buong building. Ano magagawa ko rito? Walang pambili to. Wala naman akong pambili. Bakit meron tayong ganito? Praise God. Dami kong patotoo rito. Napakarami po. Hinahanda po ng Panginoon. Nakuha niya po. Kapiraso pa lang yan, naririnig ninyo na yan. So, na-realize ko po, sabi ng Panginoon, imaginein mo to, Emerita. Kung hindi ako sumunod sa tamang oras, kasi bata pa ako, nag-start ako sa Lord, 30 plus pa lang ako eh. Si Jem, bata pa rin. Kung hindi ako sumunod sa Diyos, na walang paltos, walang iwanan. Iniwanan ko lahat. Kaya alam ni Jem yan, hindi yabang yan. Para gusto kong makita ninyo. Nagsasalita dito, may action. One pair lang ng one set lang ng earrings and ng nanay ko, ng mother ko. Siguro mga 70,000. Nung unang panahon pa yun. Tapos yung 70,000 na yun, isang buwan lang po yun na pambayad ng rent namin sa Ali Mall. I mean, kailangan di hubad. Alam niyo ba, yung sa Ali Mall, ang sinasabi ko, nalubog kami sa utang doon. Umabot kami ng mahigit kalahating milyon. Tama? Mahigit. Hindi ka nga makabayad ng rent. Ng 60 plus thousand, 70, dahil marami pang interest. Hindi nga kami makabayad. Paano ako makakabayad ng kalahating milyon? Mahigit. Dami ko tuturo, actually. Kung gusto niyo, turuan ko kayo. Anong ginawa namin ni Jen? Hindi, binalikan ko yung Bible. Ano sinasabi sa Bible? Ginawa ko, magtanim ka. Bigay ka, wala kang pera. Merong nangangailangan dito ng rent. Wala kang pera. Kahit 1,000, yung 1,000 mo, bigay mo dun. Ganun po, sample lang yun. Yung salita, sinasabuhay natin. Ine-exercise natin yung faith natin, nanginginig tayo. Pero dahil pag may faith ka, yes, nag-aalala ka, paano babalik ito sa akin? Ang dami namin pangailangan. You know what? Nawawala yung fear. Isa lang ang titignan mo. Konti na yung hawak mo, kung 1,000 na yan. Sabi ko, nga, walang mangyayari sa 1,000, pero pag tinanim ko to, lumalawa ka dyan kami nabuhay. Kaya nakarating po tayo rito. Nakuha niyo po. Hindi kayo matututo ng great kind of giving. Kapag hindi kayo tumaan sa ganun, walang-wala ka. Walang-wala. Si Janice, minsan kinakabahan yan eh. Pag marami po tayong pangailangan dito. Sobrang dami. Parang pigang-piga na rin ako. Kaya yung mga early days natin dito. Kasi nakakatuka ko kay Janice eh. Sa pinto niya sa kwarto. Pag tahimik akong ganyan, pakicheck nga yung magkano pa yung natitira sa account ko. Alam na niya yung kukunin ko, yung pinakamalaki, babalik ko lang din yung halos hindi, para hindi masarado. Janice. Hindi yan alam ng maraming tao. Akala ng tao, nakatayo lang ako dito. I-preach. Hindi ako makakatayo dito para mag-preach at magturo kung walang tinuro ang Panginoon sa akin na sinunod ko. Yun ang pinapasa ko po sa inyo. Walang magagawa. Parang ito, pag nilagay mo lang dyan, saan makakarating yan? Iniwanan mo na dyan. Diba? Unless, kuhanin mo yan, gamitin mo pa sa iba, magagamit siya. Pero pag pinabayaan mo lang ganyan ang sitwasyon niya, ano mayayari dyan? Ganon din ang faith po natin. Kailangan tayong kumilos na nanginginig tayo. Walang iba sa kingdom ng God. Kung hindi yung tatahakin yung gusto ng Panginoon, wala po tayong pag-asenso.
Okay. So sabi ko nga, lumipas po ang time, ang opportunity, ang strength o stamina. Kung wala po kayo gagawin, tatanda po kayo na manghihina ng katawan nyo, wala na yung opportunity. Wala na. Hindi na maibabalik. So, gusto ko po ipaalala muli, kahit tayo po ay makasalanan, ang grasya ng Diyos ay ino-offer niya o ino-offer pa rin niya hanggang ngayon sa ating lahat. Para mabigyan po tayo ng pagkakataon, look at that, ganda niyan. Para mabigyan po tayo ng pagkakataon na ituwid ang mga mali sa buhay po natin. Para po magkaroon tayo ng panibagong buhay na kasama ang Diyos. Tandaan niyo po, ang kasalanan ay nakakapagpalayo sa atin sa Diyos. Maliwanag po yan sa Bible. Isaiah 59 verse 2. Sabi rito, but your iniquities, o kasamaan, have separated you from your God. And your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Napakagandang katotohanan. Parang, paano tayo hihingi po ng tulong sa Panginoon? Kung sinabi na niya rito, na kapag ikaw ay nagkakasala, itatago niya ang mukha niya sa iyo. Di po ba? Kaya kung gusto mong marinig ka niya, sasabihin mo, Lord, gusto ko nang magbago. Expose mo pa po sa buhay ko ano pa yung dapat baguhin. Ano pa yung dapat kinisin. By the way, non-stop po yan, ho. Ako, kahit ganito na po ako. Non-stop po yan. Lord, huwag mo akong papabayaan. Basta pag may nakikita kang hindi maganda, Lord, please, sabihin mo kagad sa akin. Huwag niyo pong pababayaan na humaba yung hindi ko alam. Nagkakamali na pala ako. Nakukuha niyo po. Ganoon palagi. Magugulat kayo sa gagawin po ng Panginoon. Okay, gusto ko pong basahin ang Hebrews 10, verses 26 and 31. Kasi naramdaman ko po na sobra kayo at tayong mahal ng Diyos. Kaya pinapaalala po niya ito. Pakinggan niyo pong mabuti. Gusto ko pong basahin palagi ito. Ang sabi dito, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Sapagkat kung sasadyain pa natin, ito yung sa Tagalog, sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, tingnan niyo po ang mangyayari. Wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Pinapapatay noon ng walang awa ang lumabag sa kautusan ni Moises. Kapag napatunayan ng 2 o 3 saksi ang paglabag niya. Ganon daw nung panahon ni Moses. Ganon kahigpit. Pero ang sabi sa verse 29, gaano pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin ng taong lumapastangan sa anak ng Diyos? Si Jesus po yan. At nagpawalang halaga sa dugo na nagbigay sa kasunduan ng Diyos at naglinis sa mga kasalanan niya. And then ang sabi po rito, talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito na humamak sa maawaing banal na espiritu. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, ako ang maghihiganti.
Ako ang magpaparusa at mayroon ding nakasulat na ganito. Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. At sabi sa verse 31, kakilakilabot ang kahihinatnan ng mga hahatulan ng Diyos na buhay. Kasi sabi ko nga, napakabigat nitong binasa kong to. Kung hindi ko po nararamdaman ang pag-ibig ng Panginoon, hindi ko po ito babasahin sa inyo. Sabi ko nga, alam ko, mabigat yung binasa ko na yan. Kaya hindi po ninyo ito madalas naririnig. Di po ba? Pero, nandyan po yan sa Bible. Sa New Testament pa. So, parang directly, naka-address na po sa atin yan. Well, ang popular topic, ito yung pinakita ng Panginoon. Ang popular topic po kasi, na gustong-gusto ng mga tao, ay mga promises ng Diyos. Di po ba? Bakit po? Kasi puno na ng kabigatan ang tao. Ang mga tao na pumupunta sa church. Kaya ang gusto nilang mensahe ay yung nakakagaan lamang sa puso. Gusto mong gumaan ng puso mo eh. Kaya pagka problematic ka, gusto mong pumunta sa church kasi gusto mong makarinig ng haplos. Right? Alam ko po yun kasi tao rin ako. Ako niya po. Kaya lang, ang naging ugali ko po, hindi ganun. Hindi sa nagmamagaling ka. Ang hahanapin mo palagi, Lord, anong gusto mo? Tapos i-check mo yung sarili mo, nagagawa ko ba yung gusto ng Lord? Kasi pag kilala mo ang Lord, hindi ka na mababother dun sa makukuha mo. Kasi sigurado makukuha mo. Kaya hindi ako dun nababother eh. Anong kukunin ko? Sa Lord, ito gusto ko, tsaka ganyan, ito. Alam ng Lord lahat yun. Pero hindi ko rin makukuha yun kahit hingin ko ng hingin kung hindi ko mape-perfect ang pagsunod sa Kanya. Kaya doon ako nakasentro. Pag nagbasa ako ng Bible, yun ang hinahanap ko. Ano pa kaya makikita ko rito na hindi ko nagagawa? O kaya, ano yung mali ko kayang nagawa na hindi ko napansin? Doon ako nakasentro. Hindi yung puro singi. It doesn't mean hindi ako nanghihingi. Pero sabi nga nila, Sister Jem, even noon, mahaba tayo mag-pray noon, Sister Rina. Madaling araw tayo naabot. But, you can ask her. Pag ako po nananalangin, nakakalimutan ko nga yung mga anak ko eh. Kaya nga sabi niyo, basta may nagsabi sa akin, Pastora, pag nagpe-pray, hindi na niya naalala yung pamilya niya. Sa dami ng pinagpe-pray sa church. And then, nung nare-realize ko yun, nakakita ako ng isang katotohanan. Totoo ang sinasabi ng salita. Kapag inuna mo ang iba, ang kapwa mo, idadagdag niya. O yung para sa kaharian niya, idadagdag niya ang para sa iyo. Alam niya pala lahat eh. Yung problema ko sa mga anak ko, hindi ko dinigdig yan. Alam niya nila, Sister Rina. Kasi ang dami po naming problema noon eh. Kaya nakakalimutan ko na yung para sa anak ko. Kasi siguro ang isip ko, mapapanalangin ko naman sila sa bahay namin. Unahin ko na lahat ng problema sa church. Dami. Nakuha niyo po. Kaya nakita ko, totoo yun eh. Kapag inuna natin yung kaharian ng Diyos, lalo na sa ating pananalangin, lahat ng bagay idaragdag niya. Kasi buhay eh. Kita ko buhay ang salita ng Panginoon eh. Tututo ka lang para masunod eh. Huwag ka lang palis-alis. So, yun po ang isang magandang paalala. Gusto niyo ng pagpapala. Ang unang tanong niyo, sabihin niyo, sa stage na ito ng life ko, ano yung gusto mong gawin ko, Lord? Don't stop asking God, ano ang gusto mo? Kasi may ginagawa na yung marami dito sa inyo, di ba? O kung may ginagawa na kayo, huwag kayong titigil. Ano pa yung gusto mo, Lord? Kayo dapat ang naiinip. Naiinip. Ako ganun eh. Hindi pwedeng itong ginagawa ko. Lord, I want something more. Ano yung gusto mo? Kaya di ba? Pag sinabi ng Lord, andyan lang yung istasyon ng radyo. Kumuha ka. O di may narinig ako.
Imagine that. Kakukulit ko sa Panginoon. Hindi lang ako, Lord, pahingi. Yung anak ko, gusto kong mabalik sa akin, everything. Lahat ng nawala. Hindi yun ang hinihingi ko. Ano ba yung gusto mo? Sabi ng Lord, pasok ka ng radyo. Pero sabi ko, Lord, natira lang sa amin dito. Taman-taman dito si Shem. Mga 60,000 lang yata. Yun, pasok ko ng radyo. Television. Sabi ng Lord, pasok ka. Eh di pumasok ako. O hindi na, tumigil lang yung radio, nung pandemic. Eh di sabi ng Lord, wag na yan, mag-online ka. Palalawakin ko pa ang ministry mo. Now you can check the rock of my salvation. Every week, i-check nyo ilan ang number ng views ko. Pinakamababang number ng views ko. In a week, wala pang isang linggo. Sine-check ko. Mga 20 plus thousand. Bababa yon, by the way. Bababa. Kasi nagre-range ang views ng nakikinig po sa akin. Maabot ng 60,000, 40, 50,000 eh. Eh, lola na ang boses ko. If not for the anointing ng God. Eh, kayo ang babata pa ninyo. Dami niyong magagawa. Lahat ng gagawin niyo, ang totoo, para sa kingdom ng God, pero kayo makikinabang number 1. Bakit? Hindi naman tayo kailangan ng Lord eh. Para sa kingdom, hindi. Diba? Wala kailangan ng Lord eh. Mahal niya lang tayo kaya niya tayo tinutulungan. Okay. Ayun. Yung popular topic na gusto ng maraming tao ay yung mga promises ng Diyos. Tama po ba? Okay naman din po yun, pampa-encourage. Kaya lang, wag dun lang kasi hindi makukuha yun kung hindi tayo susunod sa Diyos. Nakuha niya po. Kasi nga sabi ng Lord, kaya ganyan ang mga tao kasi puno ng kabigatan ang maraming tao na pumupunta sa church. Kaya ang gusto nilang mensahe ay yung kagaanan o nakakagaan lang sa puso. Ang sabi ko nga, ang totoo po, yan din ang gusto ko. Kaya lang hindi ito kumpleto. Kaya binibigyan ako ng burden ng Panginoon na ituro ko po sa inyo. Ipagtapat ko sa inyo ang hindi masyadong natatalakay sapagkat ito ang magiging lunas po sa maraming kabigatan na ang Diyos lamang po ang makakagamot. Now, pag-isipan po ninyo ito, parang in-explain niya pa further. Sabi niya, sa natural na buhay ng tao, kapag may sakit, kahit mapait at mahal na gamot ay binibili at iniinom para gumaling. Tama po ba? Pero pang-pisikal na katawan lamang po yan na may katapusan. May hangganan po kasi yung katawan natin. At ganun din, masakit man at magastos na operasyon, pumapayag ang tao para gumaling. Tama po ba? Pero pang-pisikal na kamatayan lang yan na may katapusan din. Bakit po? Kasi gusto nga natin, gusto ng mga tao, ng kagalingan. Ganon din po ang pagtutuwid ng Diyos. Gusto niya tayo pagalingin sa pagsunod sa Kanya. Andun po yun eh. Lahat ng promises ng Panginoon, makukuha niyo doon sa pagsunod lang ng pagsunod sa Kanya. Kaya ang nangyayari po, pag sumusunod ka sa Kanya, sinusupply niya yung knowledge, yung kaalaman tungkol sa mga ayaw niya at mga gusto niya. So nasa atin na po yung knowledge. Nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, di po ba? Now, ang kulang na lamang ay ang wisdom o karunungan. Para tayo po ay kumilos na, i-apply na ang mga nalaman natin. Now, dito po sa pag-a-apply ng wisdom o nalaman na natin, yan po ang magbibigay ng aksyon para sumunod sa Panginoon. At yan din po ang magbibigay sa inyo ng napakaraming patotoo. Na katulad ko, nagpapatotoo ako, dito po ako nanatili. Kaya meron akong mga napakaraming patotoo. Nakuha po ba ninyo? Ganyan din po yung gustong gawin ng Lord. Alam niyo po ba, napakaraming patotoo sa buhay ninyo. 100% sure ako diyan. Sobrang dami. Kaya lang hindi nyo natatap. Hindi nyo naaabot ano ba yung gusto ng Panginoon na gawin ninyo. I-train na ninyo ang mind nyo. Gusto ko rin ibigin ng Lord higit sa lahat.
Gusto ko ibigin ng Lord higit sa lahat. Gusto ko iparamdam sa Diyos siyang number one na mahal ko. Hindi bawal ang magmahal, ha? Magmahal ng pamilya o iba pang mga tao. Pero, kasi nandun na yun eh. Hindi na pag-iisipan yun. Ang problema, paano mo ititrain ang sarili mo? Nasasabihin mo, ititrain ko ang sarili ko. Na mahal ko ang Diyos, higit sa lahat, higit sa anak ko, asawa ko, whatever, whoever. Nakuha niyo po. Even whatever. Sa job ko o anuman. Ari-arian. Kayo po ang gagawa ng paraan. Sa estado niyong yan, saan man kayo nakatayo, anuman ang kalalagayan niyo sa buhay, hindi po kayo makakaalis dyan, maliban na mag-i-start kayo. Tanungin ng Lord. Ito na po ang ginagawa ko. May ginagawa na ako sa ministry. What's next, Lord? Hindi ko kayong pipili ng madali. Yung mahirap, yung matcha-challenge yung faith niyo. Yung medyo matatakot kayo pag pinapagawa ng Lord. But siguraduhin po ninyo na yun ang pinagagawa ng Panginoon. And you know, when you worship God every day, hindi ka matatakot eh. Bakit? May kasiguraduhan na yung pinagagawa niya, hindi pinapagawa ng tao, kundi ang God. Bakit? Alam mo yung word. Alam mo yung salita eh. Kaya ka-importanteng nagbabasa po ng salita ng Diyos. Nakuha niyo po. Para ma-assure kayo na yung gagawin ninyo, ang motibo ninyo para masunod ang salita niya. Okay po ba? So sabi ko kanina, nagsusupply ang Panginoon ng knowledge o yung kaalaman tungkol sa mga ayaw niya at mga gusto niya. At nandito na sa atin yung knowledge, yung kaalaman. Ang kulang na lang ay ang wisdom o karunungan. Para tayo ay kumilos na, i-apply na ang nalaman. Yan ang nabibigay ng wisdom. Mayroon pong aksyon. Ang quick example. Yung knowledge po, katulad dito. Nalaman natin na God hates lying. Kinakamuhian ng Panginoon ang pagsisinungaling. Yan, alam na natin. Yan yung knowledge. And then ang wisdom naman, ia-apply po natin ito. Kaya, hindi na tayo magsisinungaling. At kakamuhian pa natin ito. Ganun lang po yun. Kalaman, papasok sa atin dito. Kaya kahit maraming tao po, nag-aaral ng salita ng Diyos. Dito, ang dami nating ino-offer na discipleship training, right? Pero ilan yung nakakakita ng kapangyarihan ng pinag-aaralan? Kasi pwede kang mag-aral ng mag-aral, nandito lang yan sa isip mo. Pero pag hindi mo in-apply bawat natutunan mo, one session. Kasi ganun yun eh. Ito, natutunan ko ngayon, Panginoon. Ang susunod doon dapat ginasabi niyo, Lord, paano ko a-apply itong natutunan ko ngayon, tinuro sa akin ng mga discipler dito? Ganun, mabilis. Or else, nilipas ang oras, nilipas ang inyong age, walang nangyari dito, kasi wala kayong ginawa. Knowledge lang. Right? Kaya yung puno ng knowledge, mayayabang yung marami. Hindi ba sama ang knowledge, by the way? Pero wag gagamitin sa kayabangan. Gagamitin ang knowledge para dumating pa o mapunta tayo sa wisdom naman. Yung alam natin na maganda tinuturo ng Panginoon, yung wisdom ang magsasabi sa atin, ganito mo yan gagawin. Ganito gawin mo para mo masunod yan. And without the Holy Spirit, pag hindi kayo nag-worship, spending time with God, wala yung power na yan. Sayang ang buhay. Every day, tatanda tayo, may nawawala na po yan. Pag hindi mo ginagawa, yung dapat mong gawin ngayon, bukas, next week, marami nang nawala yun doon sa buhay po natin. Para yung, wag kang pumasok, nag-aaral ka, mag-absent ka, one day, meron ba nawawala sa'yo? Di ba meron po? 2 days, 3 days. Ganon din po sa pag-aaral ng salita ng Lord. Hindi ang pag-aaralan, din iiwanan nyo lang na, Pag-aaralan nyo yan kasi hinahanap nyo yung ano yung pinagagawa ng Lord. Then, gagawin ko na to. Pag hindi nyo alam ang gagawin nyo, sasabihin nyo sa Lord, sa Holy Spirit, our teacher, teach me. Sabihin nyo, Lord, i-reveal mo po, Holy Spirit, anong pinagagawa ng Diyos. Dadagdag sa ginagawa ko ngayon. Palakihin nyo ng palakihin yan. Magugulat kayo anong gagawin ng Lord sa inyo. Nakuha niyo po ba? By the way, kung hindi niyo makukuha lahat ito,
Mare-record naman po ito. So, pwede yung balik-balikan. Nakukuha niyo po. Kaya ako, tinotodo ko na rin po itong dapat ninyong matutunan. So, yung wisdom, tandaan nyo, ibig sabihin nun, i-apply na yung na-receive na knowledge. Sabi ko nga, ang example nun, yung wisdom, i-apply mo na ito, kaya hindi ka na magsisinungaling at kakamuhian mo pa ito. Diba? Kasi nalaman mo ayaw ng Lord ng nagsisinungaling. Ang sarap po matutunan ng katotohanan. Challenging. Pero ang sarap. So may takot ka na, ang mangyayari, pag may fear of the Lord ka, may wisdom ka, so may takot ka na, mayroon ka pang respeto sa Diyos, kaya pupunuin ka niya ng wisdom na nagbibigay o magbibigay sa inyo ng success. Enjoy. You know, pag mayroon po kayong success sa Panginoon, sigurado mayroon din kayong joy of the Lord. Well, malapit na po ako matapos. Sa isang banda naman, marami ang takot. Di ba? Pag nagsisinungaling, takot siyang mahuli siya. Right? Pero, patuloy pa rin nagsisinungaling. Bakit po? Kasi, takot lang. Takot lang siyang mahuli. Takot lang siya mahuli. Pero, hindi siya natatakot sa Diyos. Nagalit sa kasinungalingan. Nakuha niyo po ba yan? Well, ganun pa man, sa mensahe pong ito, gusto ng Diyos, ito maganda sa Kanya, na maahon po tayo sa kahinaan natin ito. Makinig po kayo mabuti. Huli na lang po ito. Tandaan nyo na ang pagsunod o obedience to God ay pinapractice para tayo ay maging perfect. Pag hindi nyo yan pinractice, hindi kayo magiging perfect. At lalong hindi kayo magiging holy. Kasi mag-i-start dun sa part natin pagpapractice ng tama. Ng tama. So yan po yun. Kaya sabi ni Jesus, be perfect. Therefore, as your Father is perfect. Well, ang totoo po, ito yung natuklasan ko sa buhay ko. Kapag nasanay po kayo dito, pagsunod sa Diyos, alam niyo po ang mangyayari? Yung pagsunod sa Kanya, pag nakita niyo, ito gusto niya, ang nangyayari, parang natural na hininga lang yan, paghinga. Di ba, minga tayo, walang effort Hindi na natin pinag-iisipan yan Ganyan din po, sa Panginoon, pag nasanay kayo na sumunod sa Kanya, at ang ginusto nyo lang ay yung gusto niya, ganun po yung kalakaran sa kingdom. Not my will. Sabi nga ni Jesus but your will be done. Diba? Father, ganun din tayo. So, ang mangyayari yan, pag sumunod ka sa Lord, automatic yan. Ang mangyayari, parang hininga mo na lang ang pagsunod. Hindi na mahirap sumunod. Hindi na mahirap i-deny yung gusto mo kaysa sa gusto ng Lord. Mangyayari lang po yan. Kapag na-perfect na ninyo, ang dapat ninyo ma-perfect ang pagsunod sa Kanya. Practice makes perfect. Right? Kaya yun po ang gagawin natin. Sabi ko nga, ano man ang nakasanayan mong tama, matatakot ka na sa mali. Yun po mangyayari sa inyo kasi sanay ka sa tama Pag mali, isa lang ang sigurado doon. Pag mali, pinili mo, kapahamakan ka dyan. Imbis na pausad kang ganon, babagsak ka pang ganon, may palo pa. Yan po yan, kaya wala akong tigil pagtuturo nito. Kasalanan yung mali. Tingnan nyo, dito lang ako nandito. Parang tao, hirap gumaling dito. Paulit-ulit lang din ako. Kasi yung Bible, ganun din, paulit-ulit lang Di po ba? So, again, ano man ang nakasanayan mong tama, matatakot ka na sa mali. Kaya, mape-perfect ka at hindi nyo namamalayan itong maganda na nape-perfect na kayo, na nape-perfect. Tulad ng sinabi ni Jesus, be perfect
For my Father in heaven is perfect. At ang maganda, ito yung kasunod niyan eh. Pag nandun na kayo, ayaw na ninyo talaga yung, alam mo, makakasama. Ang mangyayari, ang kasunod niyan, mas lalalim pa ng lalalim ang magiging pagsunod ninyo. Kahit sa may hirap na bagay. Kasi yung Holy Spirit po na nasa inyo, ang mag-i-empower sa inyo. Para, look at that, tutulungan kayo ng Holy Spirit mismo. Para kayo mismo gustuhin na ninyo ang gusto ng Diyos. Yan ang maganda eh. Gusto lang ng Lord eh. Kaya pag alam mo yung salita, may nag-tempt sa'yo sa labas. Alam mo kagad eh, hindi sa Diyos yan. Ayoko yan. No, kikita kayo dito, sasabihin, nagtetempt sa'yo, walang halaga yan. In comparison sa meron ng God ko. Kasi ganun yan eh, pag gipit na gipit tayo, madali tayong matempt. Kaya nga kailangan po natin ng Holy Spirit para, at saka yung pagsunod ng pagsunod, para matrain tayo, para pag dumating ang malaking pagsubok, easily you will say no. Pag na-develop po kayo ng na-develop doon, kahit hindi pa ninyo nakikita yung gagawin ng Panginoon doon sa dulo, ando na po yan eh. Kasi ako noon, bata pa ako, nag-start ako sa Lord, di ko naman alam na magkakaganito ako eh. Di ko alam, tatayo akong ganito, papatuto ako. Ganon din lalo po sa inyo. Praise God. Ansyan pa po ba kayo? Kaya sabi ko nga po, yung Holy Spirit na nasa inyo, ang mag-i-empower sa inyo para gustuhin ninyo ang gusto ng Diyos. Ganda nun. Para gustuhin ninyo ang gusto ng Diyos. No matter what. Kahit anong mangyari. Bakit po? Ilalagay sa inyo ng Holy Spirit ang kakaibang confidence. Yan ang maganda. May confidence ka eh, na kahit gaano kasama o kahirap ang pinagdadaanan ninyo. Ang totoo, nakaharap na kayo palagi sa walang pagkabigo, walang pagkatalong buhay, sapagkat ang mga nananatili sa side ng Diyos na banal at makapangyarihan ay mananatili rin sa presensya niyang buhay. At dito po kayo magiging matagumpay sa maraming bagay na alam nyo na ang Diyos lamang na buhay ang makakagawa. Ang lahat po ng ito ay magiging posible sa pakikipag-isa ninyo sa purpose ng Diyos para matupad ang binayaran niya sa cross at sa kanyang pagkabuhay na muli. Kaya po, ang napaka-importanteng mensahe ng Panginoon para sa inyong lahat. So tayo po ay manalangin. Praise God. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na pinadala mo sa amin. Gusto po namin sabihin na niyayakap po namin ang lahat ng katotohanan sa iyong salita. Niyayakap din po namin ang alam namin na napakagandang plano mo sa buhay namin. And right now, O Lord, Ama, hinihingi ko po ang pagkasi, pagsama ng banal na Espiritu Santo sa aming lahat. Upang ang bawat isa sa amin ay patuloy maghanap ng katotohanan para masunod namin ito. At turuan mo po kami kung paano mabuhay nang ikaw ang inuuna palagi. Turuan mo po kami kung paano namin i-deny ang sarili namin, ang mga laman namin na mahihina. Holy Spirit, huwag mo po kaming iwanan. Lalong pa pong palalimin ang lahat ng narinig naming salita sa oras na ito. At nais po namin na ang sarili namin sa mga susunod na oras at panahon ay makapaghandog sa iyo ng katulad ng hinandog mo sa Ama. Ang pagsunod sa Ama, ang pagsasakripisyo para matupad ang lahat ng gusto niya. Huwag mo pong iwanan ng bawat isa rito, Panginoon. At nais ko po na
maramdaman nilang lahat. Ang buhay mong presensya na palagi kong pinagmamalaki. I could only pray, O Lord. Pero lahat naman, ikaw talaga ang magpapatupad. Kaya sa prayer na ito, gusto kong banggitin ang aming teacher, the Holy Spirit. Ang aming comfort. Gusto ko rin magpasalamat sa Ama na nagpadala sa iyo, Panginoong Jesus. At tinupad niya ang lahat nang inutos mo sa Kanya, ilatag ang lahat ng salita mo. Hinihingi ko po, Panginoon, na walang mawala, walang malaglag, walang makalimutan sa bawat salita na nanggagaling mismo sa salita mo. At ito'y kumilos ng makapangyarihan sa bawat buhay at puso ng bawat isa. Lord, alam mo yung cry ko. Every time ako nag-i-intercede para sa church namin, para sa lahat ng dumadalo rito. Alam mo yun na sinasabi ko, I could only pray, O Lord. Pwede lang ako mag-share ng word. Pero ang tunay na makakapagpabago, makakapasok sa isip at puso namin para piliin na ikaw ang sundin namin, ay ikaw lamang po, Holy Spirit. Kaya sa prayer po na ito, idagdag mo pa muli ang tumutulong luha sa akin po, sa aking mata. Doon sa iniipon mong mga luha sa iyong trono. Aantayin po namin ang iyong pagbubuhos ng lahat ng naipon na luha sa amin. Panalangin namin upang makita namin ang kabuluhan nito. At ang kabuluhan na ito ay hindi lang po kami ang makinabang, kung hindi ma-share pa namin ito sa ibang tao na kailangan ding marinig ang katotohanan na ito. Mag-raise up ka, Panginoon, to the Holy Spirit, na maraming tao na magpapagamit sa iyo sapagkat napakaikli na ng time. Wala na kaming pagpipilian, O Lord. Maraming ino-offer ang mundo, pero turuan mo po kaming i-focus o i-refocus ang mata namin na matagal naglinger sa mundo. At this time, makita namin ang glorying parating dahil malapit ka nang dumating, Panginoon. Basbasan mo po ang gawain na ito. I-lead mo po ang bawat isa sa tamang gawa, tamang pag-iisip, tamang pagdedesisyon. At punuin mo ang puso nila ng pag-ibig sa iyo, Panginoon, na tanging ang banal na Espiritu Santo lamang ang makakagawa. Ang lahat ng panalangin ito, Panginoon, ay hinihingi ko. Tanging sa pangalan mo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Trumps Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God. Have your character and attitudes refined
and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Troms family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Troms Go community.